Ako po ay kasama niyo po sa pinaglalaban natin. At ako po ay hindi po sa pagbubuhat ng bangko kasama po ako sa mga defenders ng DDS community sa TikTok. Lagi-lagi na lang po namin pinag-uusapan ito kung paano natin ilalabanan ng korupsyon, kung anong punot-tungan ng korupsyon, at saan nanggaling, at sino nagbigay ng go signal, mangurakot sa kaban ng bayan ang gobyernong ito, ang bangag administration ito. We all know the root causes of all evils, and that brought to one reason, and that is bangag. Ito po, siya po yun talagang ang unod dulo Hindi niya masasabi na hindi niya alam to. Paano niya nasasabi na hindi niya alam to? Presidente siya. He has, we have to follow the command and responsibility. Command and responsibility being the command and responsibility, kung ano man ang pagkakamali ng iyong tao, meron kang dapat gawin dyan. Okay? And kasama, sabihin ko na lang po sa inyo lahat, hindi tayo nagsasucess sa rally natin because nakikita ko, hindi lang po ako sa loob lang ng TikTok paglaban, pati rin sa ground. Noong September 21 naipit po ako sa gitna ng riot police at ng mga kabataang nagpapatuhan. Over ko na lang po yun para at least for documentation. Kasi gusto kong protektahan ang ating rally. Kasi ang gusto gawin ng mga makakaliwang grupo ay isisi ang kaguluhan sa ating mga DDS at sa mga maisog. Okay. Yun sa Mindiola. So nangyari, nakita ko lahat yun. At ang nangyari sa September 21 ng panggugulo ng mga kabataan, it is not intended to ransack, to burn down Malacanang, or remove Bangag from power. But it was intended to disperse our rally. Yung po talaga ang pinakapunot dulo ng dahilan kung bakit meron ng kaguluhan. Inarkilahan nila ang mga kabataang ito. And to tell you, it was really discussed sa aming live streaming sa TikTok na bawat isa sa kanila ay binayaran 3,000 kada isang bata. 3,000 kada isa sa kanila. And to think the magnitude of those people, of those kids who went to streets para mambato, manggulo, manakit ng mga kapulisan at ng mga kapwa nating mga Pilipino na nakakayag lang din ng grievances against this government. Tingnan nyo kung gano'ng karami. Ganon din karami ang inilustay ng putang inang mga makakaliwang grupong ito para sirain ang pag-rally, mapayapang pag-rally ng DDS. And to tell you, on that day, yung prior to September 21, sa aming mga grupo, we also have discussed in our own group that we have this inside intel that September 21 would be the day that Lisa Araneta Marcos Bangag would be declaring martial law. Kung ayaw nyo paniwalaan, nasa inyo na yun. Pero meron po kaming intel by September 21, magdideclare si Bangag. Fortunately, napigilan lang po siya ni Ibon Chidoro as a DND secretary. Because what happened here in Manila cannot be considered as total anarchy in the entire archipelago of Philippines. Or Philippine archipelago. Isolated case lang ang nangyari sa Manila na kaguluhan. So it doesn't meet the requisite to declare martial law. Fortunately, andyan si Ibo para pigilan ang martial law ni BBM.
Pero, expect more of Bangag. Since there is a failure for him to declare martial law, there will be another instances, circumstances that would entail him to pronounce martial law. Number one, para magkaroon ng medyo cover-up sa flood control scandal na ito, pupus na ako sa inyo, brother, mga kapatid. Magkakaroon ng malaking kaguluhan that would entail martial law. Kaguluhan in every part of the Philippines. Kakargon po siya. Nakakatakot po yun. Hindi po malayong mangyari dahil ang nangyayari ngayon sa Bangag administration is the exact copy of what his father did to his time, during his time, during the last martial law kay Marcos Sr. kay Apo Lakay. Pero ang laki ng pagkakaiba dahil si Apo Lakay, he just declared martial law because there is a legitimate total anarchy coming from the leftist group. But this one is only an orchestrated anarchy perpetrated by his own allies. Perpetrated by his own allies in Kakampig. So, ngayon, ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit mabilang-bilang po lang kayo sa aking mga kabay, ay papasaan pa, dadami po tayo. At itong kandila na sa harap po natin ito, ay dadami rin yan ng libong beses ang dami. Ay darating din tayo sa panahon that we can duplicate the numbers that the first and the second people power in EDSA magagaya natin dito. And there is a good news. There is a good news. Huwag tayo magkakahinaan ng loob na malapit na po ang twilight para kay Bangag. And sa kanta the end is near. Yun, the end is near. Tawa. Yun yung gusto ko sabihin, the end is near para kay Bangag. So, pagpatuloy lang po natin ito. And one last word, to give inspiration for everyone na huwag tayo bumigay sa ating pinaglalaban. I personally, obviously naman, kung ano nakikita nyo sa akin, I am a person with disability. Bulag po ang aking kaliwang mata. Ang aking kanang mata, hindi rin maganda nakikita. Pero, despite the fact of my disability, I am doing this civil obligation, not only for this nation, not only for the Dutertes, but solely para sa mga anak ko, future na mga anak ko, future na mga apo ko. Sana ganun din ang isipin nyo. Hindi lang ito para sa bayan, kundi para sa mga anak natin, sa mga apo-apuhan natin, sa pamilya natin. Because tayo din ang maapektuhan pag tuluyan lumubog ang bansa natin sa pagkakautang.